So nandito na naman tayo sa isang creek mga ka-hunters. Actually ito yung Imperial Treasure Site. Dahil dito natin makikita yung ah, malalaking deposito na nakabaon. Dito makikita natin yung isa sa mga magandang sign na Kuan nga klase sa kakaiba. kuan kahoy. Actually pinuntahan natin to noon. Ah, Pero ngayon ay binalikan para tingnan ng mabuti kung saan nga ba yung mga deposito na nakabaon dito. Kasi hindi lang ito isang parte ng lupa na nilagyan. Marami kasi ang nakabaon dito. Mayroon lang distansya, mayroon ding mga giveaway. Pero located siya sa may creek. Meron din doon sa ibabaw, sa may bundok, dyan sa part na yan. Para kasi ang nag-bar down. I think meron yung tunnel sa ilalim, kung kaya nag-bar down yan. Dito makikita natin yung isang bato na triangle. Okay? Isa siyang triangle na nakaharap sa may unahan. Kasi dito ang target sana namin dito ay kunan ng mga lupa yung mga butas na malalim. Marami kasing butas yung creek na ito dun sa ibaba. Yung parang naka-flooring. Napakaraming butas nung tapos malalim. So after namin kunan ng mga lupa, pumunta kami sa ibabaw para tingnan yung mga bato. Meron talaga positive yung item. Pero yun nga, mga Imperial Treasure Site ay hindi talaga yan madaling kunin. Malalim talaga yan. Merong mga giveaway dito pero yun yung mahirap point out kasi marami siyang yung tinatawag natin na mga tricks o mga tricky yung mga sign dito. Okay? Hindi mo mahalata yung iba, kanal gid. pero yung iba halatang halata na may butas pero wala palang laman. So ganun yung naging idea dito. Dito nakalagay yung triangle and then yung detection ay sa harapan mismo nitong bato na naka-triangle. So sa gilid pa rin ng creek. So alam naman natin na kapag deposito sa may gilid ng creek, asahan talaga na napakaraming mga bato, mga harang na ma-encounter natin kapag mag-operate sa may creek. Kahit nga sa may lupa, kahit hindi sa creek, mayroon pa ring harang ng mga bato. Sinadya kasi nila yan para mabagalan tayo sa pag-recover. Okay? May harang and then nakalagay talaga para magsisilbing cover sa item. So ang kakaiba dito kasi sa likod, ito yung bato na may bato na halo. Kung yung pukpukin, para siyang may tangki sa loob. Pero wala siyang laman. Ang may laman ay dito sa unahan. So distansya lang siya. Sa likod yung may bato, mga 5 meters. And then 5 meters din, dito natin makikita yung triangle. So yung ano dito, itong bato, Bato hindi siya magalaw. gipakan. Okay, BBM, Big Boulder Marker, na naka-steady. At kahit ilang taon yung lilipas, hindi yan gagalaw. So dito lang talaga yung batong ito. Yung bato na yan, hindi yan maliit. Sobrang laki niyan. Abot yan hanggang 5 feet. Yung kapal, mas malalim pa yan kasi nakabaon yan. So dito sa ibabaw,
marami ring sign dyan na makikita. Kadalasan, ang pinapahiwatig doon, tunnel. Naka-tunnel yung deposito. So meaning, mayroong tunnel sa area na ito. Pwedeng nag-bar down at pwedeng pinasabog. So yun lang yung dalawang pwedeng mangyari doon sa tunnel na yun. So yung panaghinalaan namin dito na mayroong tunnel is itong harapan ng bundok. Kasi ito ay nag-bar down. Kakaiba siya kung titingnan mo sa kabila. Plain, malapad. So para siyang mayroong butas ilalim na nag-collapse. Pero matagal na siyang nag-collapse. Parang pinasabog. So may possible na mayroong tunnel. Kasi maraming indication ng tunnel doon sa ibabaw na parte. Mayroon doong indicator ng tunnel katulad doon sa tunnel na ginawa ni Hiro Unoda na hindi masyadong malalim pero sa ilalim ng kawayan nakalagay. Meron ding tunnel na malaki siguro. Meron ding maliit. Kung kaya, ang area na ito ay maraming tunnel sign. Kasi ang pagbaon nila dito, hindi talaga sila nagbaon ng pa-vertical. Kundi pa-drifting. Pa-drifting na tunnel. Halimbawa, dito sa bundok, galing sa creek. Diyan sa part na yan, sa creek, matigas na yung lupa niyan. So, pwede na silang mag-drift patungo sa ilalim ng bundok. So, ngayon, pinasabog yung entrance. So, hindi na natin mahalata na merong tunnel. So, ganun yung possible na pwedeng ginawa sa mga Hapon dito. Hindi yan mga nature, yung mga butas na yan. Sobrang lalim yan. I think nasa around 20 ka mga butas na malalim. Nung una, nung tag-init, wala na tong tubig. So ngayon, umuulan na. Marami na siyang tubig. So, kailangan kunan ng tubig yung mga butas na yan. Pero hindi naman siya ganon kalakas. Mawawala lang naman kapag kunan ng tubig. Okay, so ito yung mga sign na makikita natin sa ibabaw. Marami siya naka-engrave sa bato. Alam naman natin na kapag mga may BBM, and then may nakalagay na mga kanji word sa bato, yan ay mga deposito na nakabaon sa isang tunnel na mayroong mga chamber sa loob. Okay? So may tunnel na kung kaya yung ilang mga tunnel na pinapasok natin, wala kang makita na na mga item sa loob. Kasi yung ginawa pala nila, ginawa pa sila ng chamber sa loob. So parang kwarto-kwarto. So ngayon tinakpan yung entrance, ginawa ng parang camouflage. So hindi mo mahalata na meron palang tunnel sa loob. Kasi mayroon silang ginawa na simento. So meron silang tauhan noon na magaling gumawa ng camouflage. Okay, sa kanyang gagayahin yung kulay sa isang bato, and then gagawa siya ng masa na simento. So hindi mo mahalata na meron palang chamber. So ang magandang counter doon is mga coil. Okay, gamitan ng coil. So, madidetect yun kung saan nga ba na parte ng tunnel nakalagay. So, ito yung sinasabi ko na may butas katiyats na kinuna namin. Hindi namin yan binutasan. Butas na yan na nakalagay. Then, yung ginawa namin, kinuna namin ng mga balas. Kasi marami siyang balas at saka simento. So, kami ay nagulat pagdating sa ilalim. Kasi para siyang simento na masa doon sa ilalim. Medyo kulay violet yung ilan. Meron ding mga bato ng mga STE markers na nakuha. So, wala namang laman. Pero yung isa sa ibaba, nakunan yon.
Ng parang isang diamond pero maliit. So, parang nilagyan nila ng giveaway. Okay. So, napakaganda. So, yun lang mga katiits, ano? So, huwag niyong kalimutang mag-subscribe.